Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. So, ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa pag-aaralan natin ang sama-samang pagkilos para sa pambansang kaunlaran. So bilang isang mamamayan ng ating bansa, ano nga ba yung mga pwede nating gawin or gampanin natin para magkaroon tayo ng ambag sa pambansang kaunlaran? Ano yung mga pwede nating gawin na makatutulong para umunlad ang ating bansa? Kung napapansin nyo sa larawan, so sila ay nagrarally. So bakit nga ba nila ito ginagawa? So isa sa dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng rally is because meron silang nakikita na mali sa sistema na o ginawa ng gobyerno. So tayo, bilang nakatira tayo sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na freedom of speech. So, may karapatan tayong punahin ng gobyerno. Kung meron man silang maling nagagawa, magsalita na, na kung meron tayo na kikitang mali sa ating gobyerno. So, ang pagrarally, so hindi naman siya yung masamang gawain or hindi rin ibig sabihin nito, kinakalaban natin ang gobyerno. So ito, ginagawa ito kasi may nakikitang mali sa proseso or sa ginagawa ng pamahalaan. So ito yung isa sa ginagawa ng mga mamamayan para ipahatid ang kanilang mensahe at panagutin kung sino man ang mga gumagawa ng mali sa ating gobyerno. So, ang pagrarally ay hindi siya maling gawain. Ito ay isang way para ipahatid sa gobyerno kung ano yung message o yung boses ng mamamayan. So, ito ay hindi naman masama ang pagrarally. So, nagiging masama lang ito kapag nakakasakit na tayo ng ibang tao, kapag naninira na tayo ng mga government properties or mga bagay na hindi dapat madamay. No? So, tatandaan nyo din, so kung walang tumayo or nagrally sa nung panahon na kailang na inaalipos na tayo, so hindi tayo makakalaya. So ito yung isa sa way na ginagawa ng mamayan para maitama yung mali na nakikita sa ating gobyerno. Isa sa dapat or sa responsibilidad ng mamamayan or ng lahat sa atin ay ang tamang pagbabayad ng buwis. Ang pagkakaroon ng kultura ng tamang pagbabayad ng buwis ay nakatutulong upang magkaroon ang pamahalaan ng sapat na halaga na magagamit sa mga serbisyong panlipunan tulad ng libreng edukasyon, murang programang pangkalusugan, at iba pa. So tayo, whether you like it or not, kailangan nating magbayad ng buwis. So dito kinukuha ng government ang kanilang funds para magbigay serbisyo sa mga mamamayan, kagaya ng sa edukasyon, so sa kalusugan, sa transportasyon, sa justice system, at sa iba pang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. So tatandaan ninyo, ang gobyerno ay wala talaga yung pera. Nagkakaroon lang yan ng budget kasi nagbabayad ng buwis or tax ang mamamayan. Itong mga buwis na ito ang kanilang pinopondo para magbigay ng serbisyo sa lahat ng mamamayan. Makialam, ang mali ay labanan, ang tama ay ipaglaban. Paglaban sa anomalya at korupsyon, maliit man o malaki sa lahat ng aspekto ng lipunan at pamahalaan. Mahalagang itaguyod ng mga mamamayan ang kultura ng pagiging tapat sa pribado at publikong buhay. Hindi katanggap-tanggap ang pananahimik at pagsasawalang kibo ng mamamayan sa mga maling nagaganap sa loob ng bahay, sa komunidad, sa paaralan, pamahalaan, at sa trabaho.
So, dapat lagi tayong nangingialam or lagi tayong may pakialam kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran o sa ating gobyerno. So, tayo, yun ay karapatan natin bilang mamamayan ng ating bansa. Kung meron man tayo na nakikitang mali, punahin natin. Dahil ito is para hindi rin tayo maabuso at para mas maganda rin ang kinabukasan na naghihintay para sa atin. Dapat din tayo maging maabilidad, maging matalino sa ating pagdedesisyon at maging matalino at gumawa ng mga way para mas umunlad ang ating buhay. Maging maparaan at gawin ang tama para mas magkaroon tayo ng maayos na kinabukasan. Bumuo o sumali sa kooperatiba. Ang pagiging kasapi ng kooperatiba ay isang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ang bawat isa na maging kasapi ng yaman ng bansa. Ang kooperatiba ay ang pagsama-sama ng mga puhunan ng mga kasapi upang magtayo ng negosyo na makikinabang at tatangkilikin ng mga kasapi rin. Ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dibidendo o hati sa kita batay sa bahagi o sa kooperatiba ang nagpapatakbo ng kooperatiba ay mga kasapi ring naniniwala sa sama-samang pag-unlad. So ito ang bawat mamamayan ay in-encourage na magbuo ng kooperatiba. So paano nga ba ito nagagawa? So dito magbibigay sila ng mga contribution nila. So magko-contribute sila doon and then yung contribution na yun, yung paikutin nila para magkaroon ng isang negosyo. On that way, mas lalaki yung pera nila, magkakaroon sila ng puhunan kasi sama-sama yung mga perang hinulog nila at magkakaroon sila ng negosyo or magkakaroon pa sila ng ipon. Kasi magkikreate, pag napagsama-sama na nila yung pera na meron sila, so pwede silang mag-create ng iba't ibang negosyo na makakatulong sa kanila. Negosyo, hindi dapat manatiling manggagawa lamang ang Pilipino. Dapat nating sikapin na maging negosyante upang tunay na kontrolado ng Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. So, dapat mas ini-aim natin na maging negosyante kaysa maging empleyado. So bakit? So kapag empleyado ka, hindi mo hawak ang oras mo, may boss ka, at hindi mo masasolo yung kita. So, at mas maliit ang iyong kikitain. While pag ikaw ay nag-create ng sarili mong negosyo, mas malaki yung chance na mas malaki yung kitain mo, hawak mo yung oras mo, at ikaw ang boss sa sarili mong negosyo. So, kumbaga, mas maganda. So, ini-encourage din nila ang pagnenegosyo kasi para mga Pilipino na lang ang magnegosyo. Hindi na tayo manghikayat ng iba't